Good morning po mga kapatid. Nandito kami ngayon sa Calasuchi, Milagros, Masbate na stranded kami dahil sa income. Pero okay lang kasi ito naman ay protection ng Diyos. So, this is the will of God for us today. Hindi naman ito palagian. Kaya we cannot call this as persecution o kaya paghahadlang ng gobyerno sa ating pagsisimba, kundi ito ay protection sa atin. So mga kapatid, sa Psalm 27 verse 5, ang sabi diyan na God the Lord will protect us. So, ang ibig sabihin ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan through this government that we have. Kasi ginawa sila ng Diyos diyan in order to protect us. Okay? Yan, sabi ng salita ng Diyos. They were there for our protection. Okay. Psalm 27 verse 5. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me upon a rock. So mga tugang, mga kapatid, protection pa rin ng Diyos. Kaya, nandito kami sa Calasuchi, Masbate, or God's protection. This is 28 kilometers away from the city of Masbate. At sa biyaya kan Diyos, nagkakakanman kami. As in, sa karahayang kabuot kan sa tuyang amigong pastor, si Pastor Josel Martinez, yaong kami din nakaistar sa inda. Maluwang man ang lugar, nakakaturog man kami. May ininom na tubig, may pagkakakaan. Kaya salamat sa Diyos. Mga tugang, para gusto ito nasa tuyang practice tabi na we shall mention everyone's name. Mas lalo pangunya na panahon pagtingon ta sa tuyang pamibi asin sa pamumuhay nin badal asin matano sa kagurangan sa tuyang mga lawas. Ialay ta sa Dios bilang handog isin iyo iyan ang maninigo asin acceptable worship pagsamba sa iya. Ulita ini na lawas ta binakal ini kanduo ni Kristo Jesus sa diri ni kan Diyos. Kaya initabi sabi kan Diyos sa pagkahira kan Diyos, sabi nga ialay taan sa tuyang mga lawas. Ining lawas wala nang ibang lawas, ining lawas niya sa tuya bilang mga buhay na handog sa Diyos banal na bilang sa tuyang acceptable na pagsamba sa Kanya, paglingkod asin pagsamba. Kaya ini ng lawas ta, yun ang pinakamaray na magibo tangon yan na panahon din mga kadipisilan. So mga tugang, ang Diyos dahil kita pigpabayaan pinagis sa tuyang gobyerno, Kaya saro yan sa realize ta na ang gobyerno ta ginibukan Diyos sa pagprotect kan tao. Sabi kan tataramong kan Diyos, let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained of God, for He is a minister of God to the for good. Yan. So, pinabayaan ba kita kan Diyos? Actually, ini napigibo sa tuyang gobyerno, dipisil ini. Kaya sabi kan Diyos, magsunod kita dyan. Kung kita mag-resist, karoon lang kita nag-resist sa Diyos. So, yan dahil kita ini nga sirimba muna, o kung ano mga grupo-grupo na magtiripon, day muna ha, bako man kay permi muna for our protection. Tabi. Sa kaiguman kay ning tinawaan Diyos sa tuya na internet. Okay? Kaya God is not forgetting us. He always remember us. He remembers people, Lalo na kita ng mga Christian, malordo rin doon kong panahon na ang Egypt, kan pigo kumangkan Diyos, pero pag-ispernaan sa iyang tao. Tabi. Maski kan mga panahon, World War I, World War II, ang mga tao kan Diyos, asin kita ng mga Pilipino, igwa kay mercy, biyayaan Diyos, na perming pigtatada, maski nga sa nasyon kan Israel, perming may remnant na pigtatadaan Diyos para maproteksyonan ang tao. Kung mag-abot man ang panahon na mag-abot na talagang grabing pagsakit, kukuhaw na kita kan Diyos
Kulit ang gabing pagsakit, iyo po yan ang tribulation period na incomparable sa gabos na pagsakit na nangyari sa bilog na kinaban. Pero wala na kita kandigdi. He will rapture us. He will bring us with Him. Yung tabi. Okay? Kaya let us obey our government. Let us think that He is protecting us through this government. Okay? And then, ang plano niya mo mga tugang, dahil man talaga nangyari. As in, iyan talaga ang nature kang plano. Kasi may Diyos sa taas na maski anong plano ta, kung dahil pagbuot kang Diyos, dahil man yan mangyari. Kaya dahil kita makahambog sa Diyos, no? Di dito mahiling ang sovereignty kang Diyos na ang tao subject permi sa pagbuot kang Diyos. Dahil takapot ang buhay ta. Ang sabi nga ni kang Diyos, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Maski inisip mo na mag-attorney ka, mag-doktor ka, kung dahil pagbuot kang Diyos, ng tao, nagkakasakit, minsan, naiba ang takbukan ekonomiya, kaya kung dahil pagbuot kang Diyos, na yan nangyari. Kaya let us always humble before the Lord, na siya talaga ang nagigiya. Kaya nasabi kan ang kuhan digdi sa tuyang James chapter 4, Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Yan ang plano ta. Yan ang plano niya. Ano man kami, magkakaigo kami kay kwarta. Pero ano sabi kan tara mo kan Diyos? Whereas you know not, what shall be on the morrow. Yan. Dahil taaram. Ang Diyos ang nakakapot. Actually, second from now, dahil taaram ang maabot. Kung natakiyong kita sa puso, magadan kita. Dahil taaram yan. And then, sabi niya, anong sasabihin ito lang? Saan yan? Sa sadirita? Okay, nagpaplano kita. Kaya puwanta magplano, nakasulat sa Proverbs. Pero ang pag-realize kayo na plano, nasa sovereignty kan Diyos. Yung tabi. Kaya, pwede, ano man na bagay pwede mangyari sa buhay niya to. For what is your life? It is even a vapor that appear for a little time and then vanish it away. For that, you ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Yun tabi. So, ang mga ambisyon ta, ang mga plano ta, ang katotohanan kayan, sa kamot kan Diyos, if the Lord will, we shall live, and do this or that. Actually, paghalim mi sa Iloilo, haman ang plano. Kan bago pa yan mangyari, o kaya manginiingkob, haman ang plano hanggang summer. Pero, nangyari ba? Daiman. Kasi if the Lord will. So, dapat realize yung tadidian, sovereignty kan Diyos. As in, ihunod to talaga ang future ta sa Diyos. Tabi. So, no one can boast of his future, of your life, or maybe of your, or even of your business. Kaya kung ano man sa tuyang inabot mo yan, may kamot yan ang Diyos. Tabi. Dapat ma-realize na tao lang kita. May Diyos sa taas na nagdadarakan, manibela kan sa tuyang auto. Tabi. Okay. So, ini tabi na mga pangyari sa tuya. Dapat ma-realize tayo na we are in a fallen world. Tabi. We are in a fallen world. So, maski kita naligtas, igwa kita kan banal na espiritu sa satuyang lawas, alagad, an epekto kan kasalaan, yao na mamatian ta. Pero rumdumon ta pirmi, na bako kita tagak kinaban. Tabi. Magkayo man ki World War III, o kung may sabi nila, may mga tao na nagpaplano kibaraot sa kinaban para pabagsakon o kung anong pwede daytayan aram ta pigbabarita sa tuya anibagaan dayta aram kung tunay na Diyos, kung fake Diyos, o kung tunay man pero saro lang aram ta bako kita taga kinaban kami igo kita ki harong duman sa langit bako man taman talaga in permanente na istaran kaya tabi day tindoy pagbugta an sa indong affection o pagmuot digdi sa kinaban kulit tabako kita taga kinaban. Set not affect your affection here on earth but on heaven. Tabi. Asin kita po may piglalauman
na magayuno na istakan. Okay? Kaya kita maski mag-agi man ki mga pagsakit, dahil sa kasalaan ni ada, epekto kang kasalaan, asin hanggang ngunyan yaon sa namamatian ta, pero rundomon ta. There is glory coming. Yung tabi. Kaya, yaon ang reality kan effect of sin. Mahilig ta di may tatlo. Number one, of course, and quarrel of nations. Quarrel of people. Yan. Maski ang mga nasyon nag-iiriwal sinda, o maski nga di kita nag-iiriwal man, dahil sa epekto kan kasalaan. Yun tabi, ano. So, and then, of course, there is suffering. Suffering from pain, sicknesses, asin saro na kainian, income. No? Kung ang rason kan income, of course, dahil man kita makadugmati kung ano talaga, kay sindaw nga ni, sabi baga, ngaya, kung ini, mga paraan kan ibang nasyon, para pabagsak ko na sa nasyon, ngaya, paraan ini kan, ini tabi day man ako nagtataram na yun ha, talay ko man yan aram. Ang aram ko lang may income, kasi yan ang confirm. Yan tabi, asin ang sakit, reality kan fallen world. Kung gibo man ini kan tao, o kung gibo kan effect kang itong pagkakan ki mga paniki, well, basta yaon ini nahiling tayo ni. Okay. Ang saro lang na sigurado kayo ni, epekto ini kang kasalaan. Yung tabi. So, ang quarrel of nations and suffering, saro iyan ng mga epekto kang kasalaan, nakita ng mga ligtas na may badal na espiritu, dahil kita kayan makaka-escape. Okay? So, suffering from pain, from sorrow, mga kamunduan, any sicknesses, and even death. Yung tabi, resulta ini kang kasalaan. Pero ano yung ramdaman ta, no? Ayun yung sabi ni Saint Paul sa Romans chapter 8, sabi niyan, verse 18, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So suffering, in totality, suffering, quarrel of nations, nagkakaigo-kigera, kasi nagdadaraki suffering because of sicknesses, because of emotional trouble. Minsan ang suffering, minsan imagination lang sa isip ta, nag-suffer. And then, ang death. Yeah? As in, kung kita man mag-suffer as a Christian because we do work for the Lord, as in nangyari sa kadaklan ng mga Christian sa ibang bansa, as in maski digdi sa stuya sa iba ng mga tao, you do good, and then ang iba habo kang good na pigigimo mo, and then you suffer for it. That's a blessed suffering. Yeah? So mga tugang, kang panahon na ini, kang piksurat ining Bible na ining mga phrases na ini nakyaon digdi, talaga ang suffering matindihon. Ha? So magtubod ka lang sa kagurangan, embargo na ang sa imong harong, ang sa imong mga ari-arian. Magtubod ka sa kagurangan, pahayag ka na Christian, presuhong ka, gibuhong ka na pang-entertain sa mga naghihiling, parang gibuhong ka na pag-entertain, ipakaong ka sa leon. Yan, kaya sabi, grabe na suffering kang panahon. As in, of course, ang mga natural suffering because of sicknesses, because of death, because of emotional trouble, sabi yan. Kung ano man yan, ialay ta sa kagurangan. Pero yun ay masabi ta, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So kung magtios man kita digdi, magkaong kita gulay, magkaong kita maluto lang, ang sira, mga maluya lang. Pero minsan nga ni ang mga gulay-gulay mas maray pa sa mga hotdog na yan, di ba? Kay kang panahon kanwara pa kayan. Maray man ang tao. Okay? So sabi diyan, kaya mga tugang, the glory which shall be revealed to us is not worthy to be compared kay ining mga trouble na nangyari sa tuya. So, mga tugang, gusto ko sabihin sa inyo, ining mga sakit, mga bunga man ini kang kasalaan, effect of sin, no? Sin as a whole, no? So mga tugang niya, no? Sabi digdi, basahin ko, for the earnest expectation of creature waited for the manifestation of the sons of God. Ang ibig sabihin, kita ng mga naligtas, kasi maski nga ni ang bilog na kinabaan, maabot ang talagang deliverance kay ni na
na naging epekto kang kasalanta pag-abot kang kagurang na nabago niya ang gabos. Sasabi kan tataramo kan Dios for the creature, ang ibig sabihin ang bilog na linalang, no, was made subject to vanity, not willingly but by reason of him who has subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption. Yan ang mga words, vanity, bondage of corruption, and then into the glorious liberty of the children of God. So yan man ang opposite kayan, glorious liberty, and hope, yan, glory, yan ang mga opposite kaya ng mga bondage of corruption. So ngunyan yan ang nangyayari. Yan. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain. Yan. Ang bilog na kinabahan, nag-agrangay, nagkaroon pakulog ang ngipon. Yan. Travaileth in pain together until now. Ang katotohanan kay ni na masaklap, and not only they, pakulangan. Sabi ta mga habo sa Diyos. And not only they, but ourselves also which have the first fruits of the spirits. Kita man, may mga inot na buha kang banal na espiritu. Yan. Yan. So kita kang banal na espiritu. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wait the redemption of our body. Kaya po mga tugang, ang tinatawag na total redemption will happen sa pagbalik kagurang ini sa tuyang yan, redemption ini. Pero hindi kaibaan mga sakitan. Nagkakasakit kita. Ito na mga taram na dahil sila nagkakasakit utik-utik sa naninda ito. May mga bulong ito sa arong ninda. Yeah? Nagkukurlog ba ng ngipong ka ito? Pero talaga pag abot kang panahon, when there will be no more pain, no more tears, no more sorrow, that will be at the coming of our Lord. Yeah? So future po yan, ano? Okay, and tawag kayan hope. Kaya magkikitang hopeful in this time of trouble, magkikitang hopeful and prayerful. Ang sarap ko lang na ibugtak, iranita marahay ang buhay ta sa Diyos sa mga mga time na arog kaini. For who knows, basi ang Diyos nagpaparundom sa tao. Basi nakakalingaw kita sa Diyos, nakita tao lang kita, asin basi naghahanap siya na kita mag-repent sa mga kasalanta, pati kita na Christians, naliontan mga insincerity sa buhay ta, na haliontan mga selfishness, insincerity, impurities, haliontan sa buhay ta. Magkano kita sa Diyos, ibaliktaan kung ano ang pagbuot kan Diyos sa tuya bilang mga Christians. Kaigwa kita kahuyuan, dahil kita magburaway sa mga bagay na sa kinaban. Hulit ang kinaban is passing. Magmuraway kita sa Diyos, i-purify ta ang pusta, purify your hearts, you double-minded. Cleanse yourselves from sin. Sabi dyan, who knows na yan ang pagbuot kan Diyos sa tuya. So, kung ano man iyan, kung nata pinagi kita kan Diyos, yan talaga sa tuyang duty. Pero tibaan, pinapamangno kita kan kagurangan na buhay kan tao sa kinaban is just temporary. Asin ang buhay ta nasa kamot kan Diyos. Asin kung kita nagkakasala, may hangganan lang ng gusto ang Diyos na itolerar. Pero pag napuno na ang kasalaan, pwede siya mag-judge kung anong pagbuot niya. Asin sa diri niyang buhay ta, kaya niya kita puksaon. Asin He is still God, the sovereign God, which executed righteousness and justice. Kulita, purify niya ang tao. So mga tugang, who knows na yan ang pagbuot kan Diyos sa tuya. Kaya kita mga tugang, let us draw ourselves nearer to the Lord today in the time like this. Yeah? Para mahiling ta na siya talagang panglaom. Asin magtubod kita taday kita pabayaan kan Diyos. Kaya mga tugang, anong ba nindo na ang mga pangyari na araw kay ni? Nangyari na kang panahon. Asin, actually, 1346, ang mga barko kay ito nahali sa Asia. I think India. May mga dara na helang hali sa Asia. Ulita, pinagi sa mga kino. Nagralaog sa barko ninda. Asin itong kino na ito, may mga dara na helang na tinatawag na bubonic disease. Asin, pag-abot duman sa Europe, itong mga kino na ito nagdara kisakit, asin kadakol talaga kanagalan. I think
1/4 lang yata nabuhay kay ito. 25 million daan nagadan kay ito. So, yan, tinatawag na Black Death. Sabi nga ni kan nabasa ko. Igo daki naglilibot kay ito na garuman auto kunhon yan kasi nagsasabi nagtitiling-tiling na ilabas na nindo ang mga gada nindo, ilabas na tabi, pero mga basura lang ba na, iluwas tabi ang basura nindo. Tapos titarambak yan sa duman sa auto man ito kang panahon na pig-usol kang kuwang kang pagpiguguyod kan hayop. Titarambak naman garong basura yan. Sinyaw niya sa gilid kan mga tinapo, grabe ang ganda. Tinatawag yan ng Black Death. Kaya igo talaga ki sakit na pwedeng magadan an sa tuya na sobra pa sa gera. As in, actually yan mangyayari ba yan sa tribulation period, mga pestilences na as in igo ki mga diseases na pwede gadanon ang tao. Siguro tibaan pigpahiling ini kan Diyos poon pa kan kay ito kang panahon kay grabe man ang kasalan kay ito. As in, lalo na ngunyan pigpahiling sa tuya na pwede ang Diyos magtawag kay punishment sa future na araw kay yeah? Pero sabi ko sa inyo, the Lord is protecting us through our government, yeah? Kasi kung ano pa ng mga paagi kan Diyos sa iyang pag-protect. Okay, actually kang panahon sa dreaded disease man ang TB, kan 2018 daw is 1.5 million. 2018 yan, sabi, yan lang na taon yan ang nagadan sa TB. As in, makatakot pa nga sa TB, airborne yan, pag magtaram. As in, nakaulakit, pinagi lang sa hangin, naglalayog sa hangin ang sayang bakterya. As in, naduman nahangos naduman sa baga. As in, luway-luway, nagagada nun. Pag ikaw kan TB ka pa may death penalty ka na. Actually, si President Quezon baga sa TB nagadan, di ba? So, pero nagibuhan, mangiraray kibulong sa kadudungan kan tao na tinaw kan Diyos. As in, actually, ang nagagadanda sa daily is sa gabos na sakit, o kaya man na bakulang sakit, pati mga accidents. 108 per minute. Yeah? O kaya 155,420 per day. Isipon mo yung nagadala yan. 155,420 per day. Population na yan kan sarong probinsya, sarong town na yan na kamakon mo sarong town ubos kagadan per day. Sabagay, per ordain man ini kan Diyos kasi kung day maganda ng tao, di pa puno ang kinabang tao, kaya talagang nagaganda ng tao sana man napagi. Pero yan ang katotohanan, nagagadan kita sa iba-ibang pagi. And then ang vehicular accident kan sa Pilipinas lang is sa vehicular mga motor, auto, 2016 is 12,690 na tao ang nagadan. 2016, 1 year, 12,000 ang nagadan sa 1 year. Ang ibig sabihin, per month, minagadan ang vehicular accident during that year, 2016, kay 1,050 per month, 1,000, as in 50 na tao ang nagagadan kada bulan pinagi sa vehicular accident. Kaya nga ang pinakadakula kayo, force ang motor. Kiklaim ka ng mga buhay kan mga young people. Kasi young people, pag nakakaput motor, takbo ng takbo. Day pag-iisip naisip lang ka, konsuelo, day naisip ka yan, so aksidente. Yeah? So, kaya baga sabi ko sa inyo, ikaw magmotor na single, kadit lang ka na, simplang, matumba yan. Mas maray pa bugta ka nito kiside ka. Tabi, parandom tagilalay ka mo. Ha? And then, sa vehicular accident sa kan 2018, sa bilog na kinabang tabi is 1.35 million. Grabe ini. So, ang reality of death, bako lang dahil sa income, kundi tabi, daily, in many ways, for many reasons. Yeah? And, bako lang sakit na hali sa income. Ang kaiban lang sa income, makaskasong talaga. Kung pabayaan ni kang gobyerno, na binugtakan Diyos, talagang nakulo na magadan. Yeah? So, pero ang death tabi, reality kan pambuhay. Kaya mga tugang, dahil ini na death na ini nangyari, isabi ko sa inyo tabi, siguro mo talaga na save ka.
Ha? Nagsulsol ka sa kasalaan mo. Nasabutan mo, asin inako mo, na si Kristo nagadan para sa imo. Asin iyo lang ito ang kaligtasan mo, wala nang iba. Yo, asin dumduman mo tabi, now is the day of salvation. Only Jesus saves. Ano? Ngunyan ang aldaw ning kaligtasan. Kung day mo nasabutan, hurup-hurupan mo, kay pag-abot kang panahon na magatubang na kita ka sa Dios, wala na ki salvation. Now is the day of salvation. Ngunyan ang panahon kan pag-apod sa Dios. Ngunyan ang panahon kan pag-repenter sa kasalaan. Ngunyan ang panahon sa pag-ako kang ginibo ni Kristo sa cross. Ngunyan ang panahon ang pagligtas kan Dios. Ngunyan na buhay ka pa. Kaya tabi, kung church member ka, siguro na naligtas ka. Ulit na dahil ng iba na way para masave kita. Kundi pinagi sa pagsarig, pagtubod na tunay kay Kristo. Apudon mo siya sa bilog mo na puso. Asin, i-share tatabi ang ebanghelyo. Inot sa pamilya ta. Yo? Lalo lang ngunyan na panahon. I-share ta ang ebanghelyo. I-share ta ini na good news. Ebanghelyo means good news. Kang kaligtasan. Para di ba man maligtas. Yo tabi. So please, ha? Yan kasi ang reality kan dek yaon. Dahil lang ini kayo kung may income. Lalo na ngunyan na may income 19. I-share tatabi ni. With all compassion. Kung wara ini sa puso ta ang prayer ko. Lord, buksi man tabin pakasabot kan mga Christian na mahiling ta na yun ang pinaka-importante sa gabos. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Diba? Kung mo, lost your soul. What do you mean by that? Forever and ever in the blackness of in the darkness of hell. Forever and ever suffering. Yan ang good sabihin ka yan. So, lost your own soul and then you gain the world, of course. What do you mean by gain the world? You have the all riches. Tranquility, yaon sa imo gabos. Pero it cannot be compensated together with the to be lost in hell forever and ever. Kaya tabi, repent. Magrani kita sa Diyos. Magsusul sa kasalaan. Magrani. Ang sabi ni Jesus Christ, come unto me, all you that labor and are and are heavy laden, and I will give you rest. Yan, open, bukas, ang palad, ang kamot kan Diyos sa pagtanggap sa mga kita na mga parakasala. Asing kung kita naligtas na, ang sabi kan Diyos, i-offer ta ang lawas ta na maging buhay na alay sa Diyos. I beseech you therefore, brethren. Yan. Amakon mo ang Diyos na nagtaram sa tuya. Nagarong may pagkahira. Na, may pagpipirit. I beseech you. Dahil sa pagkahira kan Diyos, na si Kristo namatay para sa tuya. Si Kristo binuhay liwat kan Diyos. Maski kita makasalaan, tinatanggap kita kan Diyos. Kung magtubod, asin tinawag kita kang banal na espiritu. Kung kita nagtubod, tinawag kita buhay na warang hanggan. Ginastified kita. Tinawag kita kay libre na kaligtasan in a sense na ang sa iyang pagpapatawad libre, ang sa iyang pag-justify libre. Kaya nahirakan kita kan Diyos maski ano kita para kasala. Kaya sabi kan Diyos, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Dito na ipagamit ang lawas ta sa sala, sa kasamaraot. Tapos na ito, di mo ngawanta na ito, renewing your mind na. Sabi diyan, and be not conformed to this world. Hindi kita magpareha sa kinapaan na kung ano-ano ang pero baga ang evil necessity, ang pagsigarilyo. Necessity ba ang pagsigarilyo? Ang pag-vape, necessity ba yan? Mga day mang kaipon, ang pagtato, necessity ba yan? Pero baga, ginibo na kang kinabana, kaipuhan, ikaw kita kainin. Bako, that is the way of the world. Ang necessity ta, mga tugang kung paano kita makasunod sa Diyos. Bako yan ang mga wara mangki, mga kadamhali. Yeah? Kaya, di kita madaraka yan. Ang kinakaipuan ta, ang pagsunod sa katurangan. Yeah? And be not conformed to this world. Yeah? But be transformed by the renewing of your mind. Kasi kasuhuntan isip ka, kung anong naglalaw sa isip ka. Yeah? Kasi kasuhuntan, na yan tabi, dahil ta na maisip itong mga marakon. Nakiplano ta, kung imagination ta, mga bitterness niya to. Hindi naman tayo. I-confess ta sa Diyos. Let us renew our mind and then marirenew man ang buhay ta.
And then, we can prove the will of God in our lives. What is that good and acceptable and perfect will of God? Kung ano ang programa kan Diyos sa pagtubod, sa pagsimba, maaraman ta yan. Ulitan, isip ta. Purify ta. Inali ta itong mga maraot. Renewing your mind. Mapano yan kan scripture kasi may naglalaog talaga yan. So, ang mga naglalaog na maraot, cast away, cast it away. And then, mga magdalaog na mga mahambog, impurities, haliw ta. Palitan ta kan word of God. Palitan ta kan mga maray na pag-isip. Whatsoever things are true, yan. Just, lovely, magayon, lovely, ano. Yan ang isipon ta. Honest, isipon ta yan. Ang bagay na maray. Asin ang Diyos ma-reveal sa tuya kung anong pagbuot niya. Sabi niya, ilin maray na pag. Siyang bata sa Diyos, yun yan maray. Ha? Yun yan tataramon ko na buot niya. Sa masabutan. Yun yung dapat mong gibuhon. Dahil kita hayaan niya na maglakaw sa alikluman dahil sa kasutilan ta. Yun. Okay, so yan tabi ang mga tugang. Kaya dapat siguro na kita nag-witness sa mga tao. Yan tabi. So lastly mga tugang, so kaiba kay ni mga tugang ang pag-ingat man kasi kan Old Testament tinawan an Israel kang mga Israelitas kan mga maray na bagay para sila maging healthy. Pipakarigo sila kung makakapot sila kigadan, di ba? Karigos ka mo, labahan nindo, bado nindo. So day tabi ka mo magdamak-damak yan, yeah? Malinig, maghugas ka kamot, permi, maggamit sabon, maghugas kamot, and then magkarigos, magkaong ki healthy, dahil magparakaong ki, tiba magkaong ka mo ki paniki, di ka magkaong paniki, magkaong ki mga maray na bagay, o maski pa ining mga paniki, ining mga ngunya na mga pagkaon na grabe na ang mga garo ng artificial food, ano? Impossible eat natural food. Okay? So kaiba na yan sa wisdom na tinaw kang Diyos kang panahon para ma-preserve ang Israelite physically. Pipa malinis sinda, maski ang pagsiya rin da kayo, pipapalubungan ati an sinda pag makakapot sinda kigadan o kan ano man na gadan tawo o kan hayo. Pipakarigo sinda, and then pipakakan sinda kan mga healthy food ay sinda pipakakan kan mga marumi na mga bagay. Yan. Asin pipaiwas sinda sa mga trabaho kan mga Gentiles kan mga heathen kay ito kang panahon na mga makaraot sa health ninda. So let us be careful, ano mga tugang, and the Lord ang Diyos na ang bahala sa tuyang sa rest sa buhay ta, no? And then be hopeful mga tugang. Okay, so good morning my brethren. Planning to tabi kami. Kung gusto man nito tabangan kami nigdi sa pasamuyang pag-stay, pwede man. Pwede ka mo mag you can send us any gift bilang gano'n man bilang offering sa kagurangnan. Yeah, makatabang man sa indong pastor. Pwede man nindo daron duman sa sa church ta. Itaw duman sa tao duman, and then padaran lang sa muya digdian. Para there will be food in the house of the Lord. Yan man ang pagbuot kan Diyos. Okay? Sabi diyan, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. So it's a gift of God, ano? Sa kada sa tuya. May mga specific gift pareho sa pagpastor. Pagturo, ipiningura sa imo. Ang pagpastor, yaon sa kuya. Pero ang pagtao, yaon sa tuya. So, practice ron tamang ginaray mo yan na panahon mas inipisya. Total ang pagtao is proportional. Okay? So, may the Lord comfort your hearts. Be strong in the Lord. Salamat tabi. God bless tabi. Salamat.